Sa pagpapatuloy ng special report, paano nga ba maaagapan ang pagkalat ng MERS coronavirus? Para sa detalye, babalitaan tayo ni Cathy San Gabriel. Sa airport pa lang ay todo ingat na ang mga otoridad. Bawat pasaherong galing gitnang silangan dumadaan sa thermal scan machine. Kapag mataas ang agad silang susuriin kung may sintomas ng MERS-CoV at irerekomendang magpa-swab test. Nang malamang may isang pasaherong positibo sa MERS-CoV ang nakapasok sa bansa, lula ng Etihad Airways Flight EY424 noong nakaraang buwan, isa-isang kinontak ang may 400 pasaherong nakasakay nito para ma-test sa MERS-CoV at ma-quarantine. Sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM, pinatetest ang mga hinihinalang na exposed sa MERS-CoV. Ipapakita po natin ang proseso ng swabbing. Ito po yung paraan ng pagtetest nila sa isang pasyente na pinagsususpetsyahan na may MERS coronavirus. Ayon nga po sa mga doktor at mga eksperto, hindi po masakit ang prosesong ito. Ipapakita po natin. So meron po tayong dalawang swab. This is the nasopharyngeal swab, yung mas manipis po, and the oropharyngeal swab. So, magamit po tayo ng or virus transferpedia. Dito po natin ilalagay yung swab pagka nakolektahan na po yung sample. So, yung label na po natin yung name nyo and yung date. So, ito na po siya. So, yung first na kukolektahan ko sa inyo ay yung nasopharyngeal swab. So, i-measure po natin yung swab doon po sa base ng nose to the auditory pit. Tapos i-half po natin siya. So ito po yung depth of insertion na i-ano natin sa may nostrils. Medyo mahaba lang. Comfortable po sa upan. Tilt lang po yung anti ng head. So insert na po natin. So 2 to 3 times ikot and labas. Medyo uncomfortable lang siya, nakakaluma. Nakakaluma. So, yung next po natin yung oropharyngeal swab. So, kailangan po natin ang tongue depressor para lang po ano po natin yung tongue. So, ito po sa lalamunan po ito, isa-swab, kapahid lang. So, say Okay na po. Habang inaantay test ay isa sa ilalim sa quarantine ang pasyente. Kung negatibo sa MERS-CoV ay agad namang pauuwiin. Handa naman daw ang ating bansa sakaling makapasok nga sa Pilipinas ang nasabing sakit. Marami na tayong na-experience na pandemic. Yung una yung SARS, tapos yung flu noong 2009. So since then, yung ating bansa, ang mga lahat ng mga health facilities, government health facilities, ay nagkaroon na ng preparedness plan. And so sa ngayon, yung plan natin nung una pa, ito na yung ina-apply natin sa pag-control or contain ng MERS coronavirus. Cathy San Gabriel, Telebisyon ng Bayan.